Stay na po tayo. Sabay-sabay po nating awitin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba hindi kita ipagpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang buhay, papupurihan ka. Maglilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay habang buhay. Papupurihan ka. Maglilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba hindi kita ipagpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi kita ipagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, kailanman hindi kita ipagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Hosanna in the highest. We praise you. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all I've seen. The people say, the people
sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising To take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival, sing as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. You sing, heal my heart. Heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you love me. Break my heart from what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I go from nothing to eternity. Panginoon, maraming salamat sa iyo, Diyos, sa araw na ito. Ito ang iyong araw, Panginoon, kung saan inaalala namin, O Diyos, ang iyong kapanganakan. Dalangin namin, Panginoon, ma-enjoy namin yung araw na ito kasama ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Bagamat ang ilan sa amin ay merong mga nararamdaman, hindi mabuti sa aming mga katawan, ngunit itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kalalagayan. Alam namin, O Diyos, na lagi ka nasa amin at hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa araw na ito, Panginoon. Maranasan namin ang iyong pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagyakap, ang iyong pagmamahal at pag-aalaga, Panginoon. Dito po ang aming panalangin sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Yan, pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Magandang umaga po! Ayan, pwede na po kayong magsiupo. Pwede nyo bang sabihin doon sa inyong nasa kanan, Merry Christmas? Kanan, Ashley. Kanan. Sabihin mo naman doon sa nasa kaliwa mo, Merry Christmas din sa'yo. Ayan. Siyempre, welcome natin yung mga kasama nating bago. May nakikita ako dito eh. Ate, pakilala mo naman si... Anak mo ba to? Apo? Apo na? Sige, pakilala mo naman ate. Siya si Edmer. Usually kasi Elmer, pero ito Edmer. Parang pinagsamang Edwin tsaka Mercy. Di ba ganun yun minsan, di ba? Pinagsasama yun. Edmer. Si Ate Dory naman. Ate Dory, pakilala mo naman yung kasama mo.
Ayan, Krisha, si Ate Krisha. Ayan, pag nangangailangan kayo ng Ford, meron pang ads. Ayan, welcome po sa inyo, Kuya Edmer. Siyempre kay Ate Krisha. Siya po yung bunso ni Ate Dory. Nakita niyo yung dalawa niyang anak, di ba? Si Ate Donna, tapos yung sumayaw kahapon, ganun-ganun. Ganun-ganun. Ayan, lahat man tayo ay merong mga nararamdamang sipon. Ako po, kahapon, sa totoo lang, hindi nyo naman siguro nahalata. Medyo masakit ang ulo ko kahapon kasi nagsisimula yung sipon, pero sipon lang yan. Kaya lumalayo ako sa inyo. Pero ganun pa man, Merry Christmas po sa inyo. Maraming salamat. Alam ko pong pag-araw ng Pasko ay gustong-gusto natin lumabas. Pero ako tulad ng sinabi ko nga, mahalaga na umpisahan natin sa pananambahan. Di ba po, nung tayo ay ako po nakasanayan ko Katoliko. Yung alas 12, sinasalubong ko po yan. Nung naging Metodista naman ako, mas maaga yung simba namin sa Metodista. Ano po, alas 5. Pero po, alam niyo po, usually, pag po talaga Pasko, nagkakasakit ako. Meron pong isang Pasko, maniwala po kayo, ang aking lagnat ay 39. Nagsisermon po ako, pero may lagnat ako. Pero nung hapon wala na po akong lagnat. Magaling na po ako. So, parang sa akin po yung buong isang taon, parang last year lang yata ako hindi nagkasakit po kasi puro tayo online, di ba? Usually talaga minsan lang po ako magkaroon ng ganito. Hindi po madalas yan. So, I praise God. No? Ang tagal nating inantay ang araw ng Pasko. Ngayon po ay Pasko na. Matulin lang itong lilipas. Pero dapat gawin natin itong memorable. Na wag lang po kayo lagi nating isipin na ang araw ng Pasko ay araw ng pamilya, pagmamahalan. Kasi ito yung ipinaranas ng Diyos sa atin, yung kanyang pagmamahal. Kaya wag lilipas yung araw ng Pasko na hindi mo mayayakap ang iyong anak, ang iyong nanay. Pwede ba natin gawin niya ngayong araw na to? Yung mga anak, pwede bang yakapin natin yung nanay natin? O kung apo ka man, pwede bang yakapin mo yung lola mo? Kasi ito yung kung bakit may araw ng Pasko, kasi araw ng pagmamahalan. Mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang anak, di ba? Narinig niyo na yan. So pwede ba nating yakapin kung nandito man ang iyong lolo, ang iyong nanay, ang iyong lola? Sige pa, wag po kayong mahiya. Alam mo, for so many years, laging iniisip ng ating mga nanay, lola ay yung ating kabutihan. Pwede ba natin silang yakapin? Wala bang yayakap sa akin? Ang dami-dami kong anak dito eh. Ayan. Ayun yung nasa likod. Kung saan kayo nagmana. Ayan. So, umpisahan natin sa isang yakap. Pag-uwi nyo, di ba, yung iba dito, hindi nyo kasama yung mga asawa nyo. Umpisahan natin yung bago tayo lumabas, bago tayo magmano sa mga ninong at ninang natin. Yakapin muna natin yung ating mga magulang, yung ating mga lola, lolo, kung nandito pa sila, yung ating mga anak. Kasi mahalagang una nilang maramdaman yung pagmamahal natin. Kesa yung mga monetary amount na ibibigay natin sa kanila. Halimbawa, bibigay nyo sila ng 10,000. Bago yon, yung yakap muna. Darating ang panahon, yung yakap na mabibigay natin sa kanila, hindi na natin maibibigay yan kasi wala na tayo. May inam na bawat sana nga hindi kada Pasko lang sana araw-araw, mayakap natin yung ating mga mahal sa buhay. Kasi ang buhay lumilipas. Ang Pasko ay lumilipas. Pero yung alaala na niyakap ako ng nanay ko, niyakap ako ng mga anak ko, hindi nila yan makakalimutan. So pag-usapan natin, yung clicker. Kasi pag-usapan natin ang basahin natin mga kapatid. Buhay ba to? Sige lang po, anak ko. Ikaw na lang maglipat dyan. Ayan. Pwede pa tayo magsitayin lahat, mga kapatid, at basahin natin ang teksto natin sa umagang ito na matatagpuan natin sa Aklat ni Mateo, Kabanatang 1, talatang 23. Ito po yung mababasa natin. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ito po ang ating pagbasa sa araw na ito. Maaari na po kayo makaupo.
So ang title natin sa umagang ito ay God Among Us. Dahil naniniwala ako ang Diyos ay kapiling natin at hindi natitinag o hindi natitigil ang kanyang pagtingin. Diba, minsan nasabi ko na nga na kahit minsan mali na yung nagagawa natin, nakatingin pa rin sa iyo ang Diyos. Alam niyo po ba yun? Aware po ba kayo na kahit na may nagagawa kayong mali, nakatingin pa rin sa iyo ang Panginoon. Hindi kanya pinipikiptan. Kasi, nandun pa rin, paulit-ulit ko itong sinasabi, nandun pa rin ang umaasa pa rin ng Panginoon na magbabago pa rin tayo ng buhay. Katulad din ng mga magulang yan. Di ba? Minsan, pag bata tayo, ang tigas ng ulo natin. Sino matigas ang ulo dito ng bata? Yan. 1, 2, 3. Lalo ka na. Di ba? Nung bata tayo, matitigas ang ulo natin. Pero, kahit na minsan nakakagalitan tayo, sa tingin nyo ba, hindi na kayo mahal ng mga magulang? Hindi. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng mga magulang. Ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kung magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sasabihin na, Ariel, hindi na kita mahal, sabi ng Diyos. No? Halimbawa, ano na mangyayari kay Kuya Ariel? Wala na. Tapos na. Kaya naman, bawat araw ay meron tayong tsansa o pagkakataon na magbagong buhay. So kung matigas man ang ulo mo, kung may nagawa ka mang pagkakamali, habang nabubuhay ka pa, meron pa tayong pag-asa. Kasi kasama natin ang Diyos na patuloy na umaasa na maaari pa rin tayong magbago. So, nararanasan nyo ba yung presensya ng Diyos sa buhay nyo sa buong isang taon? Alam nyo yung presensya, alam nyo na yung mga pagkakataon na meron kang problema o suliranin, nalalampasan mo ito. Sabi ko nga, kung bibilangin mo sa iyong mga daliri, yung dami ng problema na nalampasan mo itong 2023, palagay ko kulang o kapos ang mga daliri na meron ka para sabihin mo na tapat ang Diyos sa akin. Kasi kahit na marami na ako nagawang pagkakamali, nalampasan ko pa rin yung mahigit sa 10 mga pagsubok na meron ako sa buhay ko. Nalampasan ko pa rin yung mahigit sa 20 pagsubok na meron ako. Tama, mali? Amen, di ba? Marami tayong pinagdaang pagsubok nitong 2023 at naging tapat ang Diyos sa buhay natin. Whether bata ka pa man o may edad ka na, lahat tayo sinusubok at lahat tayo nakakalampas sa mga problema. Tandaan ko nung bata ako, feeling ko wala na akong pag-asa na. Kasi matigas ang ulo ko. Biro niyo po, first year high school ako, 7 bagsak ko. Biro mo, first year high school, 7 bagsak. Ang mataas ko lang isa, religion. 78 pa. Kaya ako nagpastor. Matagal ko ng joke to, pero nakakatawa pa rin, di ba? Kaya ako nagpastor kasi religion lang yung batas ko, 78 pa. Joke lang yan. Pero totoo po yan na 7 yung bagsak ko. Feeling ko wala na akong pag-asa. Feeling ko, alam niyo po yung sakit na ramdaman ko noong first year high school ako. Yung sabi daw ng teacher ko sa science, may 2 bagsak sa klase na to. Alam mo ginawa ng teacher ko? Sinulat yung pangalan ng 2 bagsak. Ako yung una. Tapos yung isang classmate ko, pangalawa. Alam niyo po yung isang pangalawa kong classmate? Nasa Canada. Many years na siyang nandun at nagtatrabaho. Ako po, maayos naman ang buhay namin. So ibig sabihin, kahit na naisulat pa ng teacher mo yung pangalan mo sa blackboard dahil iniisip niya na mahina ka o bagsak ka, kita niyo naman, may pag-asa pa rin na magbago. Meron pa rin ginagawa ang Diyos para tayo mapagbago at matulungan tayo. Kahit pa paano, maayos naman ang buhay namin. Kami nga, dalawa, alam mo, lagi kami nag-uusap ng kaibigan ko yan. Natatandaan mo ba, sinulat yung pangalan natin sa blackboard? Kita mo naman ngayon, kung nasaan na rin tayo. Kahit pa paano, we praise God kasi may ginawa ang Diyos para sa amin. Hindi hinayaan ng Panginoon na ilugmok namin yung sarili namin kasi nasulat yung pangalan namin sa blackboard bilang mga bagsak. Kasi kung yun uukil-kil sa mga utak namin, mahina ako, bobo ako, wala akong alam. Ano kaya nangyari sa akin ngayon? Baka naglasing na lang ako araw-araw. Baka naging masamang bata na lang ako araw-araw. Pero dahil ang Diyos ay nakatingin, siguro sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang mag-alala, anak. No, kahit nasulat dyan yung pangalan mo, darating ang panahon, yung pangalan mo na yan, isusulat sa mga diploma na tatapusin mo. Amen? Nakatapos ako ng high school. Nakatapos ako ng college.
Nagkaroon ako ng 2 masteral sa Wesleyan University, Philippines. Nakatapos ako ng Bachelor of Science in Computer Science, major in Information Technology. Nakapagtrabaho ako, hindi lang dito sa Pilipinas. Ngayon, nag-work pa rin ako sa ibang bansa. So, ganun ka-faithful ang Diyos. Habang naniniwala tayo na kasama natin ang ating Panginoon, may pag-asa. Merong gagawin ng ating Panginoon para sa ating mga buhay. Kaya ngayon, 2023, bago ang lahat, magpasalamat tayo. Dahil marami tayong pagsubok na pinagdaanan na tinulungan tayo ng Panginoon. At ito rin sana ang mangyari sa atin sa araw o sa taong 2024. Maraming pagsubok pa rin ang darating sa atin. Nandiyan ang El Nino, nagbabanta ang tagtuyot. Mahihirapan tayo, mainit. Malalampasan din natin ito. Dahil God among us, kasama natin ang Diyos. Pag-usapan natin yung istorya na ito. Gaano ba kahalaga yung role ni Joseph o ni Jose doon sa pamilya? Nung panahon na nagbuntis si Maria, ikakasal pa lang si Jose kay Maria. Tapos malalaman ni Jose, buntis ka na. Hala, ano nangyari? Diba? Hindi pa naman tayo, wala pa naman nangyayari sa atin. Nangyari. Diba? Kung binanghinaan na ng loob nun si Jose, pero nagpakita sa kanya ang anghel na yung magdadalan o yung sanggol na nasa sinapupunan ni Maria ay papangalanan mong Emmanuel. At siya yung tinatawag nating Jesus. Kung iniwanan ni Jose si Maria, ibig sabihin, broken family na kagad si Jesus. Kung hindi tinanggap kaya ni Maria si Jesus bilang pagdadalang tao, hala, si Jesus putok sa buho, walang magulang. Pero dahil naintindihan nila yung mahalagang misyon na gagampanan ni Jose at ni Maria, tinanggap nila ng buong puso si Jesus. Ito yung maganda dan. Dahil tinanggap nila si Jesus at yung misyon na meron sila, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin ang buhay ni Jesus o buhay ni Jose at buhay ni Maria. Ako po, kahit po ako ay meron ng sariling church, mahalaga pa rin sa akin ang bahagi ni Maria sa buhay ni Jesus. Di ba, minsan, yung ibang mga relihiyon, pinawawalan nilang bahala yung bahagi ni Maria sa buhay ni Jesus. Ako po bilang pastor, mahalaga po sa akin ang buhay ni Maria dahil kung hindi niya tinanggap si Jesus, walang Jesus. Kaya pag-usapan natin yung buhay muna ni Jose bago si Maria. So nung dumating na ang panahon na ikakasal na sila pero nalaman ni Jose na buntis si Maria, balak na niya sanang iwanan ito. Hanggang muli nagpakita yung anghel sa kanya. At sinabi sa kanya na hindi, wag mong iwanan si Maria sapagkat dadalhin niya yung isang tagapagligtas, yung piniling tagapagligtas. At sumunod naman si Jose doon sa anghel na nag-message sa kanya. Ang unang punto na makikita natin dito yung kahalagahan ng pagsunod. Di ba? Minsan, nasa sitwasyon tayo na hindi natin gusto. At kung hindi natin gusto yung sitwasyon na kinalalagyan natin, sarado ang ating pandinig sa mga sinasabi ng iba, kaya naman ayaw na nating sumunod. Nangyayari din po sa akin yan. Pag galit ako, wala na akong pinapakinggan kundi sarili ko. Kaya ang nangyayari tuloy sa akin, parang kinakain na lang ako ng galit dahil wala na akong naririnig. Pero si Jose, ang ginawa niya, pinakinggan niya yung anghel at sumunod siya dito at ito na yung mga nangyari. So mahalaga mga kapatid na ipaalala sa atin ngayong araw na ito, may mga mangyayari din sa buhay natin na marahil ikade-disappoint natin. Sabihin nyo nga, disappoint? Ikaka-disappoint natin. Pero, subukan mo munang manahimik. Pakinggan mo muna ang sinasabi ng puso mo, ng isip mo. At subukan mo munang sundin ito kung ano yung dapat mong gawin. Matatagpuan mo na, kaya pala nangyayari ang bagay na ito kasi dahil dito. Minsan, na inaalaw ng Diyos na tayo makaranas ng problema kasi meron siyang gustong ituro sa atin. Naniniwala po ba kayo doon?
Hindi po kayo pinaparusahan ng Panginoon kung meron kang problema. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos dahil masama tayo kung meron tayong problema. Kung meron tayong problema, minsan meron din pinapaalala sa atin ng Panginoon. Anak, nakakalimutan mo na ako. Diba sabi ko nga, kung bakit hirap ang mga mayaman makarating sa langit? Kasi pag mayaman ka, iniisip nila, wala silang problema. Dahil nasa kanila lahat, di ba? Kadalasan, hindi ko naman nila lahat, ang mga mayayaman, bibihira mong makita sa simbahan. Tama, mali? Di ba? Dahil tayo na mga may normal na buhay lamang, yung merong inilalapit sa Diyos. Pagka ang apo natin, ang anak natin, nagkasakit, Panginoon, pagalingin niyo naman po yung anak namin. Kasi wala po kaming pampagamot. Sa mayaman, hindi nila kailangan dahil meron silang pampagamot. Hindi sila lumalapit sa Diyos. So minsan, yung sobrang yaman o yung kayamanan ang naglalayo sa ating Panginoon. Pero, pagpapaalala lang sa atin mga kapatid, yung mga pagsubok na meron tayo, inaalaw yan ng Diyos upang tayo magising at paalalahanan, nandirito ko. Minsan nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Nandirito ko, God with us. So God among us. Nandirito ko. Katulad din ng naramdaman ni Jose. Huwag mo iwanan si Maria. Kasi nagdadalang tao siya at nasa sinapupunan niya, hindi po ako buntis nasa sinapupunan niya si Jesus. So, hindi niya iniwanan si Maria at kineri ni Jose yung kanyang pagiging ama para kay Jesus habang sila'y lumaki. At di ba nga, doon sa istorya, nagkakarpentero si Jose at katulong pa si Jesus habang siya ay nagkakarpentero. Pangalawa na gusto kong dalhin sa inyo yung the virgin birth. Walang birhen na nagdalang tao. Amen. Dahil kailangan ikasal ka muna tapos may mangyayari sa inyong dalawang mag-asawa at doon may posible kayo magkaroon ng anak. Sabi nga sa atin, tayo ay tinalaga ng Diyos bilang co-creator. Kaya ba tayo dumadami? Because yung mga magulang natin, nagmahalan sila at tayo nagkaroon ng anak. Tayo ay co-creator ng Panginoon. Pero walang pwede. Bukod dun sa mga, of course, may mga science na ginagawa sila na ini-induce nila mismo. Pero this is not a natural pregnancy, yung process na yan. So, ayan, tuloy lang po. Dito Mare. Dito, Ate Oli. Ayan. So, noong unang panahon, walang berhen na maaaring mabuntis. Tanging si Maria lang. Para sa isang tao na normal is parang imposible naman. Diba? Hindi pa nga sila kinakasal ni Jose pero nagdalang tao na si Maria. So, imposible mangyari yon. So, sinasabi lamang natin dito na dun pa lamang sa kapanganakan ni Jesus, extraordinary na ang ating Panginoon. Amen? Extraordinary na siya. Kasi hindi yung actual na pangyayari na, halimbawa, nagmahalan si Jose at si Maria, then nagkaroon sila ng anak. No. Ikakasal pa lang si Jose kay Maria. Meron na sa sinapupunan ni Maria at yun si Jose sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, extraordinary na yung pinagmulan ni Jesus. Kasi nga, siya ay ating Panginoon. Kung extraordinary ang ating Panginoon, at yung nararanasan natin sa araw-araw ay ordinary lamang, hindi ba mas dapat tayong lumapit sa Kanya? Ano ba yung mga ordinary problem na meron tayo? Pambayad sa kuryente. Amen? Pambayad sa tubig. Ordinary problem to. Lahat ng tao nagkakaroon ng problema pagdating dito. Pagkakasakit, ordinary. Tama? Pang-enroll ng ating mga anak, ordinary. Diba? Mapilayan ka, magkarayuma ka, Nanay Vicky, ordinary. Diba? Tumanda tayo, magkaroon tayo ng ubo, sipon, lagnat, ordinary. Po, kung meron tayong mga ordinary problem, ang tanong, kaya ba yan ng ating extraordinary Jesus Christ? Kaya yun, di ba?
So, kung pinaniniwalaan mo na kasama mo sa buhay mo ang isang extraordinary God at yung mga ilalapit mo sa Kanya ay mga ordinary problem lang at ipapahayag mo sa Kanya yung pananampalataya mo, yung extraordinary God na yan, mayroong posibleng gawin sa buhay mo. Kasi para sa Kanya, ordinary lang to. Simple lang to. Kaya to ng isang extraordinary God. Sabihin nyo nga, extraordinary. Yan ang Diyos na kasama natin. Yan ang Diyos na meron tayo. Extraordinary. Hindi siya katulad natin na limitado lang ang kayang gawin. Di ba? Pag tayo lumakad mula dito hanggang palengke, napapagod tayo. Kasi limitado lang yung ating lakas. Yung mga problema na kaya natin lutasin ayon sa ating kakayanan, ordinary. Siguro ako hanggang 3 lang yung kaya kong lutasin. Pag sumobra na dito, nahirapan na ako mag-isip. Pero dahil meron akong extraordinary God, naniniwala ako na kaya niya akong tulungan sa mga problema na hindi ko na kaya. Kasi dahil ordinary lang ako, may mga bagay na hindi ko na kaya at itataas ko to sa isang extraordinary God at siya yung tutulong para sa akin. Naniniwala kayo doon? Kung naniniwala kayo doon, mabuti yun. Kasi simula sa araw na ito, lagi niyong iisipin, lagi niyong dadalhin sa puso niyo na meron akong extraordinary God na maaaring tumulong sa akin sa oras ng kagipitan at sa oras na hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Amen? Okay. So, yun. Pangatlo, sabi ko sa inyo, matulin lang tayo. Gusto kong bigyan dito yung God with us. Although, yung title natin, God Among Us, yung God with us, lagi niyong isipin, mula pa lamang nung nilikha ng Diyos ang mundo, kasama na natin ang Diyos. Ang nakakalungkot lang, mga kapatid, marami sa atin hindi ina-acknowledge na kasama natin ang Diyos. Kung bakit, di ba nabanggit ko na to dati? Na minsan, kung iniisip mo na walang nakatingin sa'yo, kung walang nakatingin sa'yo, ginagawa mo yung mga bagay na akala mo ay okay lang gawin kasi wala namang nakatingin sa'yo. Halimbawa na, may nag-jingle dyan. Akala niya walang nakatingin sa kanya. Hindi ako natutulog sa gabi. Nag-alarm yung CCTV ko. Mayroon daw nakatayo sa may pintuan ng church. Umihi. Gumanon pa siya. Una, tuyo yung lapag. Maya haba. Ang dami niya nainom na iced tea. Minsan, may mga ginagawa tayong mga bagay na akala natin okay lang gawin kasi iniisip natin na walang nakatingin. But God is with us. Kasama natin ang Diyos. Papaalala ko lamang sa inyo na sa lahat ng bahagi ng buhay nyo, kada oras, minuto o segundo, may Diyos na nakatingin sa iyo. Minsan nahihiya tayo, di ba? Nahihiya tayo magsabi sa nanay natin, sa tatay natin na may problema tayo. Amen? Minsan nahihiya tayo magsabi sa mga anak natin na, anak, hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako. Nahihirapan na ako maglaba. Tingnan mo naman tong kamay ko, nirarayuman na. Nanay Vicky. Minsan nahihirapan tayo. Pero mayroong Diyos na nakatingin sa'yo na sinasabi na kung hindi mo na kaya, sabihin mo sa mga anak mo, magpatulong ka. Ikaw naman anak, nakikita mo na hirap na yung anak mo, ang nanay mo, tulungan mo naman. Diba? Tulungan mo naman. Dahil kung bakit tayo nandito bilang isang pamilya, meron tayong dapat pagtitinginan sa isa't isa. Huwag mo naman hayaan mamatay yung nanay mo sa kalalaba. Huwag mo hayaan magkasakit yung magulang mo sa kakalinis ng bahay. Ikaw na kaya mo namang magmanansya kahit medyo pa-sexy ng konti. Tirahin mo lang ng tirahin, lilinis din yan. Noon ngang araw, meron pang bunot eh. Ngayon nga, wala nang bunot eh. Diba nung araw, ang bahay natin eh, ang sahig ay kahoy. Talaga naman kami, liwanag, floor wax. Talagang ganun. Kaya naman sexy ako nung bata kasi naman. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tapos nung elementary kami, di ba, nagpo-floor wax din kami sa eskwelahan. Tapos yung upuan namin, kailangan kumuha kami ng makiling na dahon.
Alam niyo po yung makiling, yung dahon na kinukuha sa paligid lang para maging makinis yung ano. Ganon-ganon. Di ba? Nung panahon namin, meron kaming malasakit. Nakwento ko na nga rin to minsan. Nung panahon namin, ano ba ako grade 5, 1995. No? Huwag na mag-compute. Masamang mag-compute. Noong 1995, nag-grade 5 ako. Pero yung libro namin, 1980 pa. Sabi sa amin ng teacher namin, pumunta kayo doon sa imbakan ng libro. Kunin niyo yung mga libro doon. Kinuha naman kayo. Unahan kami. Kasi mauna doon sa lugar, sa kanya yung may cover pa. Kasi kalas-kalas na yung iba. May cover pa yung sa kanila. Nahuli ako Villen Di ba? Ansures, Anastasio, Villena. Huli. Hala, nakuha ko na. Kalas-kalas na. Hiwa-hiwalay na yung pages. Wala na ring cover. Sabi sa akin ng teacher ko, pag binalik niyo yan, kailangan may balot yung cover. Hala, ano gusto mong gawin ko? Mag-magic? Lagyan, abracadabra, magkaroon ka ng cover. Prang! Pero ganun pa rin ang ginagawa namin. Pinipilit pa rin namin mapaganda yung libro kahit luma na. Ang gusto kong sabihin dito, magkaroon tayo ng care sa isa't isa kahit na walang nakatingin sa'yo. Yung simple lamang na may balat ka ng candy, huwag mo nang itapon sa daan. Ipupulsa mo na lang. Itapon mo na sa tamang tapunan. Inisip natin kasi, nakasanayan natin noong araw. Lalo na pag sumasakay ng jeep, may ininom kang soft drinks, tatapon mo, basura mo buong mundo, pak. Magkaroon tayo ng care. Kasi ang Diyos is with us, nagkikare din siya sa'yo. Kaya minsan magugulat ka na lang, may dapat na mangyayari sa'yo, hindi nangyayari. Kasi nandun yung care ng Diyos sa buhay mo. So, ngayon alam na natin at naunawaan natin na kasama natin ng ating Panginoon. Dapat bang maramdaman natin yung lakas ng loob? Amen? Dapat ba natin maramdaman yung lakas ng loob? Ano yung lakas ng loob? Na kahit ano pa ang harapin natin this 2024, kakayanin yan. Hanggat nandito pa tayo sa lupa, kaya natin yan. Alam nyo, yung isa sa mga kaibigan natin na tumutulong sa atin sa church, nagkaroon siya ng breast cancer. Doon pala sa Singapore, pag nagkaroon ka ng cancer, hindi mo na ooperahan. Inoperahan pala yung kaliwa. So, tinanggal. Tapos nag-chemo, nag-radiation. Tapos nung chinek ulit yung kanan, meron pa. So, tinanggal ulit. Alam mo, sabi ko sa kanya, minsan, yung ganitong mga bagay, iniisip natin na parang ang hirap lampasan. Pero kung iisipin natin ang ganitong mga bagay, ay magpapaalala lamang sa atin na kailangan pa natin lakasan yung ating pananampalataya sa Kanya. Kasi ganun gumagana ang pananampalataya. Whether favor man sa'yo o hindi, mananampalataya ka. May mga tao kasi na pag hindi na favor sa kanila, yun nangyayari sa kanila, ayaw na nila sa Diyos. Bumagsak ako sa Lord, ayoko na sa'yo. Nagdasal ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, ipasa mo ako sa exam na to hindi ka nakapasa. Lord, ayoko na sa'yo. Panginoon, sabi ko sa iyo, huwag mo akong hayaan magkasakit. Nagkasakit ako. Lord, ayoko na sa iyo. Hindi ganito ang paggana ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay gumagana sa meron ka mang mga problema or meron ka mang mga bagay na natanggap, mananampalataya ka sa Kanya. Hindi mo man kaya yung mga bagay na darating sa iyo, mananampalataya ka pa rin. May mga bagay man na hindi mo gusto, mananampalataya ka pa rin. May mga bagay man na masasaktan ka, mananampalataya ka pa rin. May mga bagay na hindi mo inaasahan na magpapasakit sa puso mo, mananampalataya ka pa rin. Sapagkat ganito, gumagana ang pananampalataya. At di po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Amen? Ganito dapat gumagana ang pananampalataya. Magpaiyak man yan sa iyo sa lungkot o magpaiyak man sa iyo sa tuwa, mananampalataya ka pa rin. Biruin nyo, yung left niya nagkaroon ng cancer. Pagkatapos ng mahabang procedure, nakalbo, nawalan ng buhok, tumubo ang buhok, nagkaroon pa rin yung right cancer. Pero hindi pa rin natinag ang kanyang pananampalataya. Tayong mga tao, tayong mga Pilipino, minsan,
oh, may cancer ako, mamamatay na ako. Hindi. Hanggat may buhay pa, kahit mamamatay ka pa, manampalataya ka pa rin. Kasi at the end of the day, lahat naman talaga tayo mawawala sa mundong ito. Hindi natin alam kung sino ang mauuna, kung sino ang mahuhuli. Ang importante, nananampalataya tayong mamamatay o mawawala sa mundong ito. Maligayang Pasko po sa inyong lahat dahil kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pinababayaan kailan pa man. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo para sa isang panalangin. Sino ang may sakit? Halika dito, sama-sama tayo. Huwag tayo masyadong malapit-lapit pero sama-sama tayo dito. Dito lang kayo sa harap. Lahat ng may sakit, tara, sama-sama tayo dito. Harap po kayo sa akin. Ayan, ganyan po. Oh, maging proud tayo, may sakit tayo. Huwag po kayo masyadong lumayo. Baka yung sa akin madali sa inyo. Lahat ng nasa harapan may nararamdaman. Sipon, ubo, lagnat, o ano man, rayuma. No? Gusto lang sabihin sa atin ng ating Panginoon, lahat ng ito hindi natin to gusto, amen? Sino ba may gusto may tumutulo dito sa ilong? Sino ba may gusto na tumatahol ka kada minuto? Wala naman eh. Pero ang sinasabi lang sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, God is with us. Kung ano man yung mga bagay na meron ka na hindi mo gusto, maniwala ka pa rin sapagkat kasama mo ko sa araw na ito, sa araw ng bukas at sa araw ng susunod. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pag-aalala namin, O Diyos, ng iyong kapanganakan. Sa pagsapit mo sa aming mundo, ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa sapagkat nandoon ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Ang katotohanan ng buhay, may mga bagay man, O Diyos, na hindi namin gusto, na aming nararanasan. Maraming salamat at patuloy mong ipinapaalala sa amin na nandyan ka, nakatingin, nakatunghay, nakaalalay sa amin, Panginoon. Hinahawakan ang aming mga kamay. At sa mga pagkakataon na kami nadarapa, sa mga panahon na kami ay nasusugatan, hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Minsan, Panginoon, salamat po. At inaalaw mo na maranasan namin ang magkasakit upang maipaalala sa amin na kailangan pa rin naming magpahinga. Salamat, Panginoon, at ipinapaalala mo sa amin minsan na kailangan namin maranasan yung sakit ng katawan o rayuma para ipaalala sa amin na magpadahan-dahan lang kasi kami ay nagkakaedad na. Alam namin, Panginoon, nakasama ka namin at ang aming panalangin, malampasan namin ang mga pagsubok na ito. Sipon, sabay-sabay tayo. Ubo, rayuma, problema man yan sa pera o kahit ano pa man. Ang panalangin, Panginoon namin, mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na ito na kasama ka. Ngayong araw ng Pasko, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagyakap. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kasama sa araw na ito. Mahal na mahal po namin kayo at maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin lahat. I-bless niyo po ang iyong mga anak na nasa aming harapan. Hipuin niyo po ang kanilang mga katawan. At sa iyong makapangyarihang pangalan, ikaw po ang magpadaloy ng kagalingan sa amin. And we will claim it. Araw ng bukas o sa mga susunod pa, mag-iintay kami, Panginoon, na kami ay gagaling dahil kami ay iyong pinagaling bilang aming Diyos na makapangyarihan. We are also extending our prayer sa aming mga kasama na wala dito dahil may sakit sila. Sila Luke, Kayla, si Nanay Yoli, din sila Cindy Chen, at ang lahat pa ng may karamdaman, Panginoon, na hindi namin kasama ngayon. Kila Nanay Marcelina Milan, sa tatay ni Ate Eileen, I am praying, Panginoon, na sa iyong makapangyarihang mga kamay, matanggap namin ang pagpapala. At yung mga alalahanin namin, Panginoon, pagkatapos ng Pasko, mga bayarin,
mga problema na minsan hindi na namin alam kung paano susolusyonan. Alam namin, Panginoon, ang pagpapala nagmumula sa iyo ay laging sakto at hindi mo kami, Panginoon, pababayaan na pagkulangin pa. Then, Panginoon, sa mga kapatid namin na malusog, na nasa bandang likod, panatilihin mo silang malusog, Panginoon. At sa kanilang kalusugan, matuto silang magpasalamat dahil ikaw ang Diyos na nagpapalusog sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, sa aming pag-aalala ng araw ng Pasko, maraming salamat, Panginoon, sapagkat ito ang kapahayagan ng iyong pag-ibig sa amin lahat. Patuloy namin pinapalanangin ang aming pamilya, ang aming mga magulang, ang aming mga lolo't lola, ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang aming mga kaibigan, at lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nangangailangan ng iyong tulong. We are praying for them, Panginoon. Ito po ang aming paglapit sa iyo, Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. God bless you po. Gagaling na rin tayo. Amen. Pwede natin buksan ang ilaw. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Muli mga kapatid, ang paghahandog natin na hindi po to compulsory o sapilitan. If you have something to offer, that's fine. Kung nararamdaman mo na pinagpala ka ng Diyos, it's fine. Ate Jennifer, meron bang pupunta dito mamaya para kukuha? Wala. Okay lang. Walang problema. Tayo po talaga magpapaalala sa kanila. Magsalita po tayong lahat. Sige po, pag-usapan natin mamaya. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa mga biyayang ito na binahagi ng iyong mga anak. Kapahayagan ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala. Na hindi mo sila, O Diyos, pagkukulangin sa kanilang pagbibigay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Nadalain ko, Panginoon, patuloy mo pa rin pagpalain ng iglesyang ito at matulungan namin ang lahat ng ilalapit mo sa amin, Panginoon. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos na patuloy na ibinibigay sa atin anuman ang ating nararanasan, anuman ang ating nararamdaman, anuman ang ating pangangailangan, manampalataya tayo na ang Diyos is with us. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit masulat pa yung pangalan natin sa blackboard, tutulungan pa rin tayo ng ating Panginoon. Pagtanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu ngayon at magpasuwalang hanggan. Amen, amen, amen. Merry Christmas po sa inyong lahat. Lakpakan natin ating Panginoon. Ayan. Sige po. Ang aming ma-offer lang sa inyo, kape, dahil alam namin nagmamadali na rin kayo. But sa susunod po na linggo, ang ating pananambahan ay balik na po sa alas 3 ng hapon. New Year na po yan, di ba? Yan. So kung meron pa po na kailangan kumuha, ano gusto mo? Isa lang naman po yan. Gusto mo, dalhin nyo na. Oh. Oo, ilan na lang pa? Kakayanin mo ba 12? Ay, mahirap. Sila na lang pag 12. Pwede naman hanggang bagong taon. Huwag na ikaw. Marami ka pang gagawin ngayong Pasko. Kakaiyak mo lang. Mami, ano lang to kay Ate Dory? O kay Ate Sai? Mami, yung bang gift natin sa mga bata, nandyan pa rin? Meron ba na hindi nabigyan ng mga bata dito? Wala? Wala, lahat nabigyan kayo, no? Sige po. Edmar, mga bata. Sige po, Merry Christmas po sa inyo. Ha? Merry Christmas po. At see you po sa next Sunday po. Mag-fellowship po tayo.